Ang lahat-lahat ng piyesa na nabili ko ay umabot. So guys, meron ako sa inyong i-share. Bali, matagal ko nang gustong mag-install ng solar. Yung solar setup na simple lang. Kasi nung nakaraang summer, sobrang laki ng bill namin sa kuryente. Matagal ko nang gustong magbuo, kaya lang hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang ginawa ko, nag-research muna ako. Tapos sabi ko, hindi naman pwedeng biglain kasi may presyo din yung mga pyesa. Kaya ang ginawa ko, bumili muna ako ng yung inverter. Kumbaga, inuna ko na yung inverter para kasi nga, mahal nga yung lahat ng pyesa. Ginawa ko, unti-unti. Bumili muna ako nitong ganito, inverter. Ang presyo nito, nung binili ko ay 4,118 kasama yung voucher. Sa ano ko binili? Sa Shopee. Bali, ito yung kanyang specs niya. Pang 12 volts to. Tapos yung continuous output power niya hanggang 1.5. Yun talaga yung watts na kaya niya hanggang 1.5. Tapos bumili nga ako nito para pang backup lang kung sakaling mawalan ng power, pwede tayong gumamit ng ilaw. Kasi ito ang ginagawa nito, pang DC volts gagawin niya AC. Tapos yung battery, meron kasi akong battery maliliit. Bali tinesting ko to, gumana naman siya. Ang bili ko dito ay 4118. Share ko na lang din sa inyo kung magkano lahat yung mga magagastos. Pagkatapos ko nung bumili ng inverter, ang sinunod kong binili ay yung charger ng battery. Ang mangyayari niyan, para yung battery mo ay ma-charge tuloy-tuloy, bumili ako ng solar charge controller, MPPT. Kasi meron ibang charge controller na mumurahin, efficiency niya ay mababa. Yung mga MPPT kagaya nito, mas maganda yung efficiency niya. Ang bili ko dito ay kasama yung PB wire, saka itong SCC, saka MC4. Ang bili ko dito lahat-lahat ay 4,054. May mga voucher kasi yon, kaya mas mura ko siyang nakuha. Sa Shopee lang din to. Tapos sumunod niyan, siyempre para sa safety kailangan natin ng mga breaker. Kaya bumili rin tayo ng mga breaker para sa panel, solar panel sa bubong papunta sa solar charge controller. Meron ito yon, Sura. So, tapos bumili rin tayo ng breaker from solar charge controller. So, papunta naman sa battery. Ito naman yan yung isa. Ang plano ko kasi sana, bibili rin ako ng battery na LiFePO4. Tapos yung 100 ampere lang sana kasi wala nga tayong pambili. Yung mura lang sana. Kaya lang, dito okay na sana, no? Meron na tayong breaker. Tapos bumili rin tayo ng from battery sana papuntang inverter kasi mahalaga rin yon. Bumili tayo ng MCCB. Ito, malaki to. Ang bili ko rito ay 459. Lahat ng nabili ko may mga voucher kasi sa Shopee. Tapos mga S-Pay later lang, 3 months to pay, mga ganun. Ito 459. DCMCB. Para to sa baterya papunta naman ng inverter, yung kanina yung 3000 watts. Tapos ito, yung sa DC breaker natin, yung dalawa, 222 ang bili ko.
Okay na sana yon. Kaya lang nga lang, yung sa battery, napaisip kasi ako, kung 100 Ah kasi yung bibilin ko, nasa 8,000 yon. Tapos, meron akong nakita sa Gentai na battery, malaki, 280 Ah. Pumalo lang siya ng 18,422. 280 na yon. Kinuwento ko kasi kung dalawa na 100, ang kakalabasan nasa 16,000. Ngayon, kung 280 Ah yung bibilin ko, nasa 18,400 lang yung babayaran. Kaya yun yung kinuha ko, yung 18,400, kasi sayang din yung capacity ng yung battery, malaki. Tapos konti lang ang diferensya dun sa dun sa dalawang 200 sa dalawang 100 Ah. Kaya yun yung binili ko. Ito, ang bili ko dito ay 18,422. Bali ito ay may Bluetooth na to, 280 Ah. Gentai ang tatak niya, Gentai. Ganito siya kalaki, 12.8 volts, 280 Ah. Ang kagandahan kasi nito, may Bluetooth na to. Pwede mo siyang ma-monitor sa cellphone. Makikita mo siya kung anong status ng battery, kung low bat, kung 50%, 20%, yan, makikita niyo sa Bluetooth. Okay na sana yung kanina. Ito yung mga breaker na to. Ang nangyari nga, malaki yung battery na binili ko. Kaya ang mangyayari, para lang ma-full charge tong battery, kasi kinuwenta ko, kakapusin yung plano kong bilhin na isang 550 watts na solar panel. Kaya ito kasing SCC na to, meron siyang maximum na 550 watts lang sa 12 volts. 550 watts na panel sa 12 volts. Kung yun lang ang gagamitin natin, matatagalan ma-full charge tong 280 Ah na battery. Kaya ang ginawa natin, bumili ulit tayo ng solar charge controller. Yan, dalawa na siya. Yan, naging dalawa. Para lang yung battery natin ay ma-full charge sa loob ng 5 hours o 4.5 hours, mga ganon. Depende sa araw kung gaano kalakas yung sinag ng araw. Ito, ganyan. Parehas doon sa una kong binili, tsaka to. Ang naging presyo niya ay, may kasama kasi itong lugs eh. Ang presyo naman nito 3647. Magkaiba kasi ng time na binili ko to, kaya magkaiba rin sila ng presyo. 3647. Tapos yung mga breaker, syempre bumili ulit tayo ng panibagong set ng breaker para dito sa charge controller na to. Dalawa ulit para isa dun sa solar panel, isa dun sa charge controller, 2 battery. Tapos bumili rin tayo ng ATS. Bumili rin kasi tayo ng ATS o yung tinatawag na automatic transfer switch. Itong tatlong to, ang bili ko ay 1167. Bali, ito ang ginagawa nito, depende dun sa priority mo, kung solar o Meralco. Ang mangyayari, kunwari naka-priority ka ng solar, once na na-lowbat yung battery mo, mag-automatic to na magta-transfer doon sa Meralco. Yun yung gawain nito. O kaya naman, pag priority mo yung Meralco, kapag ka nawalan ng kuryente sa Meralco, nag-brown out, automatic magta-transfer to doon sa solar panel mo, ay sa solar setup mo.
Kaya bumili tayo nito para automatic na siya magpa-transfer. Tapos, bumili rin tayo ng solid state relay. Ito. Ginagawa naman ito. Bali meron pa tong ano. Ito kasing charge controller na to. Pwede mo i-set kung kunwari 12 volts. Puputulin niya yung kuryente ng inverter. Bali ito yung ginagamit doon, relay. Ang bili ko dito ay 225. Tapos ang pinakahuli kong binili ay yung dalawang solar panel na 550 watts. May kasama siyang railings, binili ko rin sa isang shop lang. Railings, L-foot. Ito yung mga L-foot, mid end clamp, saka mid clamp. Yan. Iisang shop lang yung pinagbilang ko, yung Ian Solar. Bali 9,000 pesos yon. Tapos yung sa Lalamove 1,500. Panel, railings, clamps, tsaka ano, shipping fee, nabot siya ng 10,500. Yon. Bali lahat-lahat. Bali kulang pa pala yung mga cable ng battery. Hindi ako bumili kasi meron akong lumang wire ng welding machine. Kasi dati yung welding machine ko, pinalitan ko yung wire nun. Bumili ako mahabang wire. Yung pinagpalitan ko, tinabi ko, yun, magagamit natin ngayon yung wire. DC cable wire yun. Hindi kasi pwedeng gamitin yung ano, yung pang AC, yung matigas na wire. Kaya hindi tayo bibili nun, nakatipid tayo doon. Ayun, ang lahat-lahat ng pyesa na nabili ko ay umabot ng 43,036. Ayun lahat yun. Tapos, tignan natin kung paano natin to ikakabit para may idea rin tayo. Maraming salamat po.